Ito pa ang mas matindi. Kasama na rin inaasahan ng pangalawang Pangulo ang kaso na walang bail o magkakaroon ng warrant of arrest sa kanya. Kaya Ito po, hindi na talaga siya magpapakita sa mga naghahanap sa kanya dahil nga may desisyon na ang kaso ay natakot sigurong hulihin ito at ikulong ng mga kinahukulan. Kaya magtatago na lang. Oo, Jed, so nangangahulugan ba ito na hindi na talaga magpapakita si Vice President Sara Duterte sa... Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, matindiyo ito. Sara Duterte hindi na talaga magpapakita sa mga naghahanap sa kanya. Ay nako po, ay problema mo yan. Sara Duterte, kung ayaw mo magpakita, ay siyempre hahanapin ka. Di po ba? Mga mahal kong taga-subaybay, ang isang tao na katulad ni Sara Duterte na ayaw magpakita at hindi na talaga magpapakita ay kailangang hanapin at tugisin ng mga kinahukulan upang panagutin sa mga ika nga po'y kinakaharap niya na kaso. At saan ka naman pupunta? At saan ka naman nagtatago, Sara Duterte? Bakit talagang ayaw mo nang magpakita? Datapuat sa puntong ito ay binigyan ka na ng ultimatum na kung hindi ka magpapakita ay tutudasin ka sa pamamagitan ng legal na paraan na paghahabol sa iyo. Nako, ay ito na ho. Ito na ang matinding aksyon na kung ayaw mo magpakita, Sara Duterte, bahala ka. Mga kaibigan, gusto kong ibahagi sa inyo itong mainit-init pa na latest update tungkol dito kay Sara Duterte. Na itong si Sara Duterte, imbes na makipagtulungan para sa ikagaganda ho ng takbo ng Pilipinas ay hindi ho. Ay parang asong ulol na kung ano ang pinagagagawa sa ating Republika ho ng Pilipinas. Buti pa ho yung tambay. At yung iba ho ay may disiplina at respeto sa ating Republika ng Pilipinas. Na ito ho ay ito hong pangalawa sa pinakamataas na leader ng ating bansang Pilipinas ay makawalang respeto ho sa ating rule of law, sa ating Republika ng Pilipinas. Mga mahal kung taga-subaybay, eto na. Alam kong sabik na kayo at sabik na rin po akong ibahagi po sa inyo ito. Patapusin po ang vlog na ito. Nang sa ganon, City na naniniwala na siya na hindi umano magiging patas ang magiging investigasyon na gagawin ng NBI. Muling inisa-isa ni Vice President Sara Duterte ang mga opsyon na ibinigay sa kanya ng kanyang abogado gaya ng pagbibigay na lang ng sulat, position paper o affidavit. Kaya sinabi niya na hindi rin siya pumuntang personal kanina sa opisina ng NBI dahil wala rin naman magbabago dahil aniya una pa lang ay may plano na ang mga ito na sampahan siya ng kaso. ay kita ho may sulat ho siya na pinadala sa NBI. Ano ho ang laman ng sulat? Ay wala hong ika nga po'y magandang laman. Nako, ito pa ho. At pagkatapos kong ibahagi po sa inyo nito, ay magbibigay ho tayo ng kaunting komentaryo. Napakarami nating matutuklasan dito. Na ika nga po itong si Sara Duterte ay hindi na magpapakita at ang kaso niya, ika nga po ay nagkaroon na ng desisyon, kaya hindi na siya magpapakita. Ito po, mga kaibigan. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito dahil kung
nakita niyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na mga, sorry hindi ko maalala yung exact words na sinabi, pero sinabi niya ageist. Sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President. Siyempre naman. Itatak mo sa kukutin mo yan, Sara Duterte. Kahit sa inong lumagay, ordinaryong tao, sa iyong klase ng pagbabanta, dapat talaga, hindi ka palampasin. Nako, ito pa ho ang matindi. Meron ng bayad. Bukod sa pronouncement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malinaw na rin aniya sa kanya ang posisyon ng Department of Justice kaugnay ng mga nangyayari. Kung nakita niyo rin yung interview ng isang USEC ng Department of Justice, sinabi niya, a threat is a threat. Well, if you're a lawyer, you would argue na no. Siyempre, pag nag-threat ka, talagang threat. Ang gulo namang kausap nito Gustong iliko, gustong gawa ng paraan para guluhin itong mga sinasabi sa balita na ito ni Sara Duterte. Ba't parang nagbumukhang buwang ito sa bagay, ito na talagang marami nagbibigay ng anumang public opinion na kung ano-ano ang sinasabi sa harap ng social media. Kaya tuloy sinasabi na buwang. Ito pa, mga kaibigan. Several kinds of threats, but nakita niyo na doon pa lang sinabi na niya kung ano yung position niya. At as a USEC of DOJ, we expect that is the position of the Department of Justice. Dahil dito binigyang diin ni VP Duterte na pumunta man siya o hindi sa tanggapan ng NBI, naniniwala ang kanyang kampo na magkakaroon at magkakaroon pa rin ng kaso laban sa kanya. Mayroon na umanong desisyon kaugnay rito, kaya inaasahan na rin nila ang worst scenarios gaya ng removal from the office o impeachment complaints laban sa kanya at patong-patong na kaso na hindi na rin nila ikinagugulat. Mga kaibigan, maliwanag ho diyan. Nabanggit na mayroon ng desisyon sa kaso niya. Kaya hindi na siya magpapakita, mga mahal, kung taga-subaybay. Ay naku po, saan po nanggaling ang salitang may desisyon na sa kaso ni Sara Duterte? Only imahinasyon lang yan ni Sara Duterte. Dahil ang gustong palabasin niya ay gawang bugos-bugos ang ikakaso sa kanya. Kaya tang maliwanag po diyan, kaya hindi siya nagpunta at hindi na siya magpapakita sa mga naghahanap sa kanya dahil may desisyon na daw po ang kaso sa kanya na yan po ay nananaginip ng gising. Wala pa nga akong desisyon Mga mahal kong taga-subaybay, siya lang po ang nagsasabi na yan na ikangahoy nananaginip ng gising. Heto pa ang mas matindi. Kasama na rin inaasahan ng pangalawang Pangulo ang kaso na walang bail o magkakaroon ng warrant of arrest sa kanya. Kaya Eto po, hindi na talaga siya magpapakita sa mga naghahanap sa kanya. Dahil nga may desisyon na ang kaso ay natakot sigurong hulihin ito at ikulong ng mga kinahukulan. Kaya magtatago na lang. Eto po, mga kaibigan, ang resibo. ano update, balik sa'yo, Monica. Oo, Jed, so nangangahulugan ba ito na hindi na talaga magpapakita si Vice President Sara Duterte sa NBI dahil binigyan siya hanggang sa katapusan ng buwan para magpakita? Tama ka dyan, Monica, binigyan nga ng NBI ng pagkakataon pa si Vice President Sara Duterte na magpakita personal sa kanilang tanggapan, pero walang binanggit kanina si VP Sara kung personal pa ba siyang magtutungo sa NBI para doon sa binanga na inihain sa kanyang. Ngunit yun na nga lang ang sinabi niya na pumunta man siya o hindi sa tanggapan ng NBI ay may investigasyon na or magtutuloy na yung kaso na inihahanda nila para sa kanya. Monica. Okay, alright. Nako, yan ho, maliwanag. Mga mahal kong taga-subaybay, isang dahilan kung bakit hindi na magpapakita itong si Sara Duterte at magtatago na lang dahil hindi patas, di umano ang kaso, ang pag-iimbestiga
At syempre, may desisyon na. Ang kaso na talagang kakasuhan siya. Natakot ang makulong at natakot itong arestuhin mga mahal kong taga-subaybay. Kaya't magtatago na lang. Okay, alright, medyo nabitin tayo. Bigyan po natin ng part 2 ito. Any reaction, diyan po sa comment section. Inaanyahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Isang like ko sa video na ito. Please support po ang aking second YouTube channel, Andy's Vlog. At syempre, itong aking main YouTube channel. I-subscribe nyo po silang dalawa, mga mahal kong taga-subaybay. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.